Nanginginig ang kamay ni Alena habang hawak ang papel. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, nanunuya, nagbabanta. Final demand LK foreclosure. Tatlong salita na wari martilyong pumupukpok sa bawat pangarap na binuo niya sa lupang ito. Ang Hacienda Esperanza. Napayuko si Alena at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi siya iiyak. Pagod na siyang umiyak. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa kanyang harapan ay ang malawak na taniman na minana pa niya sa kanyang lolo. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng lupa at damo, ang hangin na nagdadala ng alaala ng kanyang kabataan. Ito ang kanyang mundo. Ito ang lahat sa kanya. At mawawala na ito. Tumingin siya sa lumang bahay na bato sa di kalayuan. Naroon ang kanyang ama, si Mang Lando, na patuloy na humihina dahil sa sakit. Ang hacienda na ito ang buhay ng kanyang ama, at ang pagkawala nito ay tiyak na magiging katapusan na rin niya. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng hacienda. Kumunot ang noo ni Alena. Sino ang bibisita sa kanila ng ganito kaaga? Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking naka-Amerikana, bit-bit ang isang itim na briefcase. Mukha siyang formal, mukhang dayo sa lugar na ito. Miss Alena Reyes, tanong ng lalaki. Ang boses nito ay walang emosyon, parang isang makina. Tumango lang si Alena, niyakap ang sarili habang papalapit ang estranghero. Ako si Attorney Salcedo, pagpapakilala nito. Ako ang abogado ni M. Mateo de Villa. Sa pagkarinig pa lang ng pangalang iyon, isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Alena. Mateo de Villa. Ang pangalan ay naghatid sa kanya pabalik sa isang malamig na silid-aralan sa universidad, ilang taon na ang nakalipas. Siya ay nakatayo sa harap, nanginginig, pagkatapos ipresenta ang kanyang thesis proposal. Ang pangarap ay kailangang tustusan, Miss Reyes, sabi ng gwapong propesor sa harap ng klase. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Hindi sapat ang sipag at determinasyon lang. Kung wala kang kakayahang pondohan ang isang proyekto, mananatili lang itong isang magandang ideya sa papel. Ang mga kaklase niya ay nagbubulungan. Ang kahihiyan ay parang isang kumot na bumalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Mula noon, kinamuhian niya ang pagiging arogante at mapagmataas ni Mateo de Villa. Anong kailangan niya sa akin? Tanong ni Alena, ang boses niya ay may bahid ng galit na hindi niya maitago. Hindi sumagot si Attorney Salcedo. Sa halip, binuksan nito ang briefcase at naglabas ng isang makapal na folder. Inilatag niya ito sa isang maliit na mesa sa labas. May alok po sa inyo si Sir Mateo. Alok, nagtatakang tanong ni Alena. Wala akong anumang ugnayan sa kanya. Alam niya ang sitwasyon ng Hacienda Esperanza, diretsong sabi ng abogado. At handa siyang tulungan ka. Napatawa si Alena ng mapakla. Tulong? Mula sa kanya? Ano ang kapalit? Itinuro ng abogado ang folder. Lahat ng detalye ay nasa kontratang iyan. Nag-aalangan man ay lumapit si Alena. Binuksan niya ang folder. Ang mga mata niya ay nanlaki sa nabasa. Hindi ito isang simpleng kontrata ng pautang. Ito ay isang kontrata ng kasal. Marriage contract. Isang kasunduan para sa isang taong pagpapakasal kay Mateo de Villa. Kapalit ng kasal na ito, babayaran ng buo ni Mateo ang lahat ng pagkakautang ng Hacienda Esperanza. May isa pang kondisyon. Isang kondisyon na nagpabagsak sa kanyang mga balikat. The wife agrees to conceive and bear child who will be legally recognized as the heir of the de Villa family. Nababaliw na ba siya? Mahinang bulong ni Alena, hindi makapaniwala. Ito ay isang insulto. Isang kabastusan. Gusto siyang bilhin ng lalaking minsang humamak sa kanyang mga pangarap. Seryoso si E. de Villa, sabi ng abogado, na tila nabasa ang kanyang isip. At kailangan niya ng sagot mo sa loob ng 24 na oras. Isinara ni Alena ang folder ng may puwersa. Sabihin mo sa amo mo, pwede niyang isaksak ang pera niya kung saan niya gusto. Hindi ako binebenta. Hindi na tinag ang abogado. Inaasahan na namin ang sagot na iyan, Miss Reyes. Ngunit bago ka magdesisyon, marahil ay gusto mong isipin ang iyong ama. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang sampal. Iniwan ng abogado ang kontrata sa mesa at bumalik na sa sasakyan.
Hihintayin ko ang tawag mo, sabi nito bago tuluyang umalis. Naiwan si Alena na nakatayo roon, ang galit at desperasyon ay naglalaban sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang kontrata, pagkatapos ay tumingin ulit sa bahay nila. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. Naabutan niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa kanyang silya. Mukha itong pagod at mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sa tabi nito ay ang mga gamot na kailangan nitong inumin araw-araw, mga gamot na paubos na rin. Hinawakan ni Alena ang kamay ng kanyang ama. Ang balat nito ay magaspang, saksi sa mga taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw para lang sa hasyendang ito. Para sa kanya. Ang orgulyo niya ang kanyang pride, ano ang halaga nito kumpara sa buhay ng kanyang ama? Ano ang halaga nito kumpara sa nag-iisang pamana na iniwan sa kanila? Napapikit si Alena. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadyal ang numero sa business card na iniwan ng abogado. Tumunog ito ng 2 beses bago sinagot. Attorney Salcedo. Huminga ng malalim si Alena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pinilit na patatagin ang kanyang boses. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tinanggap ko na ang alok. Pinirmahan ni Mateo de Villa ang kasulatan ng walang pag-aalinlangan. Ang kamay niya ay matatag, ang bawat guhit ng kanyang pluma ay kontrolado. Katulad ng lahat ng bagay sa kanyang buhay. Congratulations, sabi ng hukom na tila nainip na. You are now legally man and wife. Walang palakpakan. Walang hagikan. Walang mga ngiti. Tumingin si Mateo sa babaeng katabi niya. Alena Reyes. Hindi Alena de Villa na ngayon. Nakatayo ito ng tuwid, ang tingin ay nasa malayo. Suot nito ang isang simpleng puting bestida na halatang hindi para sa okasyong ito. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito. Isang blankong maskara. Mas mabuti na iyon. Ang emosyon ay komplikasyon lamang. Tapos na ang lahat, sabi ni Attorney Salcedo, na siyang nagsilbing nag-iisang saksi. Inilagay nito ang marriage certificate sa loob ng isang envelope at iniabot kay Mateo. Tumango lang si Mateo. Humarap siya kay Alena. Let's go. Iyon lang ang sinabi niya. Walang di asawa koti o anumang salitang nagpapahiwatig ng init. Isa itong utos, hindi isang paanyaya. Sumunod naman ito ng walang imik. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga de Villa ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Nakatingin lang si Mateo sa labas ng bintana ng kanyang Rolls-Royce, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali ng Makati. Hindi siya komportable sa katahimikan, ngunit mas gugustuhin niya ito kaysa sa isang pilit na usapan. Ano naman ang sasabihin niya? Kumusta ang araw mo? Isang katawa-tawang tanong. Alam niyang miserable ang araw nito. At wala siyang pakialam. Ito ay isang transaksyon. Iniligtas niya ang hasyenda nito, ililigtas nito ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng de Villa. Nitong mga nakaraang buwan, arami ng parami ang mga bulong-bulungan sa boardroom at sa mga social gathering. Bakit sa edad na 35 ay wala pa ring asawa si Mateo de Villa? Bakit hindi siya kailanman nakikita na may kasamang babae? Ang mga tanong ay humahantong sa mga malisyosong haka-haka na maaaring makaapekto sa tiwala ng mga investor. Kailangan niya ng solusyon. Isang mabilis at epektibong solusyon. At si Alena Reyes ang solusyon na iyon. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking gate na bakal. Bumukas ito ng dahan-dahan, inilalantad ang isang mansyon na tila palasyo. Ito ang tahanan ng mga de Villa sa loob ng 3 henerasyon. Isang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Pinagbuksan sila ng pinto ng driver. Naunang bumaba si Mateo at hinintay si Alena sa labas. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito habang tinitingnan ang dambuhalang bahay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng anumang reaksyon mula rito sa buong araw. Isang maliit na kislap ng pagkamangha. O marahil pagkatakot. Welcome to your new home, sabi ni Mateo, ang boses ay malamig at formal. Pumasok sila sa loob. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol at may isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisam. Ang lahat ay ingrande, tahimik at walang buhay. Manang Elsa, tawag ni Mateo.
Isang may edad na babae na nakauniporme ang lumapit. Sir Mateo. Siya si Alena, ang asawa ko, sabi ni Mateo. Ipakita mo sa kanya ang buong bahay. Siguraduhin mong alam niya kung nasaan ang lahat ng kailangan niya. Pagkatapos ay humarap siya kay Alena. May mga patakaran ang bahay na ito, Alena. At inaasahan kong susundin mo ang mga ito. Ginyan niya ito papunta sa malawak na sala. Pinaupo niya ito sa isang sofa habang nanatili siyang nakatayo, tila isang CEO na nakikipag-usap sa isang bagong empleyado. Una, sa mata ng publiko, tayo ay isang normal na mag-asawa. Ngingiti ka, hahawakan mo ang braso ko, at aarte kang masaya ka. Malinaw ba iyon? Tumango si Alena, ang tingin ay nasa sahig. Pangalawa, sa likod ng mga saradong pinto, mayroon tayong sari-sariling buhay. Hindi mo ako pakikialaman at hindi rin kita pakikialaman. Ang mga silid natin ay magkahiwalay para mapanatili ang ating privacy. Muli, tumango lang ito. At pangatlo, at ang pinakamahalaga sa lahat, huminga ng malalim si Mateo. Ang pangunahing tungkulin mo dito ay magbigay sa akin ng isang tagapagmana. Kapag naisilang na ang bata, malaya ka nang gawin ang gusto mo sa buhay mo pagkatapos ng isang taon. Babalik sa iyo ang Hacienda Esperanza ng walang anumang utang, at bibigyan pa kita ng sapat na pera para hindi ka na magkaproblema ulit. Inangat ni Alena ang kanyang mukha. Sa wakas, may nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Hindi galit. Hindi lungkot. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang pagsuko. Naiintindihan ko, sabi nito sa mahinang boses. Tumayo si Mateo. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Manang Elsa will show you to your room. Umalis siya nang hindi na muling lumingon. Naglakad siya papunta sa kanyang pribadong study, ang kanyang santuwaryo. Isinara niya ang pinto, hinarap ang malaking bintana na tanaw ang hardin. Napabuntong hininga siya. Hindi rin ito ang gusto niya. Ngunit ito ang kailangan. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato ng kanyang yumaong ama. Ito lang ang paraan, ama, bulong niya sa hangin. Para maprotektahan ang lahat ng pinaghirapan mo. Samantala, sa kabilang dulo ng mansyon, sinusundan ni Alena si Manang Elsa sa isang mahabang pasilyo. Ang bawat hakbang niya ay tila mas bumibigat. Dito po ang silid ninyo, maam, sabi ni Manang Elsa, binubuksan ang isang malaking pinto na gawa sa darkwood. Ang silid ay maluwang at marangya, mas malaki pa sa sala ng bahay nila sa hacienda. Tumingin si Alena sa kahabaan ng pasilyo. Sa dulo nito, may isa pang malaking pinto. Nasaan ang silid ni Mateo? Tanong niya, nag-aalangan na gamitin ang pangalan nito. Itinuro ni Manang Elsa ang pintuan sa dulo ng pasilyo. Nasa kabilang wing po ang master's bedroom, maam. Doon po sa dulo. Isang mahaba at tahimik na pasilyo ang naghihiwalay sa kanila. Napatingin si Alena sa kanyang bagong silid. Malaki. Maganda. At napakalamig. Isang buwan. Isang buwan na ang lumipas mula nang tumapak si Alena sa malamig na mansyon na ito. Isang buwan ng mga pilit na ngiti sa harap ng ilang bisita ni Mateo. Isang buwan ng mga tahimik na hapunan sa isang napakahabang mesa kung saan ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng mga kubyertos. Isang buwan ng pagtulog sa isang malaking silid na pakiramdam niya ay isang gintong haula. Ngunit ngayong umaga, may ibang bumabagabag sa kanya. Nagsimula ito bilang isang bahagyang pagkahilo habang siya ay nagsusuklay sa harap ng salamin. Binaliwala niya ito. Marahil ay dahil lang sa stress. Ang buong buhay niya nitong mga nakaraang linggo ay isang malaking stress. Ngunit habang nag-aayos siya ng higaan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagduduwal. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Walang lumabas, tanging ang pait lang ng asido sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa malamig na porselana, hingal na hingal. Stress lang to, Alena, bulong niya sa sarili. Stress lang. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang araw. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Ang amoy ng kape na inihahanda ni Manang Elsa ay nagdulot ng panibagong alon ng pagkahilo. Ang lahat ay tila mali. Habang nakaupo siya sa kanyang silid, sinusubukang magbasa ng libro para libangin ang sarili. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang sikmura, mas masahol pa sa pagkahilo na naramdaman niya kanina.
Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kalendaryo. Nagbilang siya. Nagbilang ulit. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Huli na ako. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan. Hindi lang isang araw. Mahigit isang linggo na. Impossible. Palagi siyang regular. Kahit gaano pa siya ka-stress, palagi siyang regular. Napapikit siya ng mariin. At sa kanyang pagpikit, isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot ang biglang lumitaw. Isang gabi, mga 2 buwan na ang nakalipas. Ang gabi bago dumating ang abogado ni Mateo. Ang gabi kung kailan natanggap niya ang paunang abiso mula sa bangko. Ang gabi na pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. Ang alaala ay malabo. Pira-piraso. Ang dagundong ng musika mula sa isang maliit na bar sa bayan, ang pait ng alak na sunod-sunod niyang ininom, sa unang pagkakataon sa buhay niya ang pakiramdam ng pagkalunod sa sarili niyang desperasyon. At isang mukha. Isang malabong mukha ng isang lalaki. Hindi niya matandaan ang pangalan. Hindi niya matandaan ang itsura. Ang tanging natatandaan niya ay ang pakiramdam na may umaaliw sa kanya, nagsasabing magiging okay din ang lahat. Pagkatapos noon, blanko na. Nagising na lang siya kinabukasan sa kwarto niya sa hacienda, masakit ang ulo at may malaking butas sa kanyang alaala. Ikinahiya niya ang gabing iyon. Itinuring niya itong isang pagkakamali, isang kahinaan na dala ng matinding kalungkutan. Pilit niya itong kinalimutan. Pero ngayon, Diyos ko, bulong ni Alena, nanginginig ang boses. Hindi maaari. Kailangan niyang malaman. Ngayon din. Nag-isip siya ng dahilan. Manang Elsa, lalabas lang po ako sandali, sabi niya sa kasambahay, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. May bibilhin lang ako sa bayan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Kumuha siya ng pera at nagmamadaling lumabas. Hindi siya pumunta sa malaking mall. Naghanap siya ng isang maliit at hindi kapansing-pansing botika sa isang eskinita. Isang pregnancy test, please, sabi niya sa parmasyutiko, halos pabulong. Ang pagbabalik sa mansyon ang pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Ang maliit na kahon sa loob ng kanyang bag ay parang isang bombang naghihintay na sumabog. Diretso siya sa kanyang silid. Sa kanyang banyo. Nilock niya ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kahon. Ang bawat galaw ay mabagal, ang bawat segundo ay parang isang oras. Sinunod niya ang mga instruksyon sa papel. At pagkatapos, naghintay siya. Inilapag niya ang maliit na puting stick sa ibabaw ng lababo. Hindi niya ito kayang tingnan. Nakatingin lang siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng may takot sa mga mata. Isang babaeng ipinagbili ang sarili para sa pamilya. Isang babaeng nakakulong sa isang kasunduan. Isang babaeng maaaring nagdadala ng isang lihim na sisira sa lahat. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Isang linya. Pagkatapos, dahan-dahan, isang pangalawang linya ang lumitaw. Malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. 20 linya. Positibo. Napaluhod si Alena sa malamig na sahig ng banyo. Ang kanyang hininga ay naghahabol. Ang kanyang mundo ay umikot. Buntis siya. At sa gitna ng kanyang takot at pagkalito, may isang bagay siyang sigurado. Isang katotohanang masakit pa sa sampal. Hindi kailanman nagalaw ni Mateo de Villa ang kahit isang daliri niya. Buntis siya. At sigurado siya, hindi si Mateo ang ama. Nakatitig si Mateo sa mga numero na sumasayaw sa screen ng kanyang computer. Ang stock market ay pabago-bago, isang magulong dagat ng data na siya lang ang tila kayang pakalmahin at intindihin. Dito sa loob ng kanyang study, sa gitna ng mga libro at report, naroon ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay may lohika. Lahat ay may solusyon. Kumatok sa pinto. Hindi inalis ni Mateo ang kanyang tingin sa screen. Pasok, sabi niya, ang boses ay matigas at walang pasensya. Inaasahan niyang si Manang Elsa ito na may dalang kape. Ngunit ang pumasok ay si Alena. Saglit siyang napatingin. Ang damit nito ay gusot, ang mukha ay maputla na parang papel. Ang mga mata nito ay namumugto at ang mga kamay nito na nasa tagiliran ay nanginginig. Isa itong larawan ng kaguluhan,
isang bagay na kinamumuhian ni Mateo. Anong kailangan mo? Tanong niya, medyo mas matalim kaysa sa kanyang intensyon. May ginagawa ako. Hindi ito sumagot. Nakatayo lang ito sa gitna ng silid, ang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Nawalan na ng pasensya si Mateo. Kung wala kang sasabihin, maaari ka nang umalis. Mateo T. Ang paggamit nito ng kanyang pangalan ay nagpatigil sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang binigkas nito ang kanyang pangalan ng hindi pilit. Ang boses nito ay basag. Buntis ako. Napatigil ang pagtipa ni Mateo sa keyboard. Ang mga numero sa screen ay biglang nawalan ng kahulugan. Tumingin siya sa kanya. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, inis, pagkadismaya. So the contract worked faster than expected. Ngunit may mali sa paraan ng pagkakasabi nito. Hindi ito balita ng isang masayang asawa. Bago pa man siya makapagsalita, idinugtong nito ang mga salitang babago sa lahat. At hindi ikaw ang ama. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang napakabigat na parang kayang bumasag ng salamin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner. Tinitigan lang siya ni Mateo. Ang kanyang utak, na sanay sa mabilisang pag-analisa ng mga problema sa negosyo, ay tila sandaling huminto. Ang plano. Ang perpektong plano niya. Ang kontrata. Ang lahat ay gumuho sa isang pangungusap lang. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang malamig na pagkabigla. Isang pagkagulat ng isang general na natuklasang may traidor sa loob ng kanyang kampo. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Alena. Inaasahan nitong sisigawan niya ito, sasaktan, kakalagkarin palabas ng mansyon. Iyon ang gagawin ng isang normal na lalaki. Ngunit hindi siya normal. Ang utak niya ay nagsimula ng gumana, mas mabilis kaysa dati. Ang problema, buntis siya sa anak ng iba. Implikasyon 1, ang kontrata ay walang bisa. Implikasyon 2, kapag pinalayas ko siya, magsasalita siya. Ang iskandalo ay lalabas. Mateo de Villa, pinakasalan ang isang babaeng buntis na pala sa iba. Ang kahihiyan ay mas malala pa. Ang mga haka-haka tungkol sa akin ay lalong titibay. Implikasyon 3, ang solusyon ko sa isang problema ay nagsilang ng mas malaking problema. Tumingin siya kay Alena na nakayuko na ngayon, ang mga balikat ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Isang kahinaan. Isang pagkakamali. Ngunit sa gitna ng mga guho ng kanyang plano, isang bagong ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mapanganib, hindi inaasahan, ngunit posible. Isang bata. Isang tagapagmana. Ang pinakamahalagang bahagi ng kontrata narito na. Handa na. Walang gulo. Walang emosyonal na koneksyon. Walang pisikal na obligasyon mula sa kanya. Ang resulta, nang hindi na kailangang dumaan sa proseso. Dahan-dahan, ang pagkabigla sa kanyang sistema ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Para siyang isang manlalaro ng chess na nakita ang isang panalong galaw sa isang sitwasyong mukhang talo na siya. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang katahimikan ay tumagal pa ng 1 minuto. 1 minutong torture para kay Alena, ngunit 1 minutong pagpaplano para sa kanya. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses niya ay kalmado, kontrolado, at walang anumang emosyon. Ang boses na ginagamit niya sa boardroom bago sirain ang isang katunggali. Sino ang ama? Tanong niya. Nagulat si Alena sa tanong. Inangat nito ang kanyang mukha, puno ng pagkalito. Hindi ko alam. Isang gabi lasing ako, hindi ko matandaan. Mas mabuti. Isang kalaban na hindi kilala ay hindi banta. Tumayo si Mateo. Naglakad siya palapit dito. Bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito, sapat na malapit para makita ang bawat butil ng luha na namumuo sa mga mata nito. Hindi siya naawa. Hindi na iyon mahalaga, sabi niya. Kumunot ang noo ni Alena, hindi maintindihan ang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Palalayasin mo na ba ako? Isang mapaklang ngiti ang halos sumilay sa labi ni Mateo. Napakakitid ng isip nito. Hindi. Hindi, ulit niya. Mananatili ka dito. Aayusin natin ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito,
Tinitiyak na bawat salita niya ay tatatak sa isipan nito. Isisilang mo ang batang iyan. At isisilang siya bilang isang Devilla. Walang sinuman ang makakaalam ng katotohanan. Ikaw, ako, at ang mga pader ng bahay na ito lang. Ang pagkalito sa mukha ni Alena ay napalitan ng ganap na kawalan ng paniniwala. Para itong nakakita ng multo. Bakit? Halos pabulong na tanong nito. Bakit mo gagawin yan? Huminga siya ng malalim, inihahatid ang kanyang pangwakas na utos. Isang bagong kontrata na hindi nakasulat sa papel, kundi sa takot at desperasyon. Mula ngayon, ang batang iyan ay anak ko. Naiintindihan mo? Hindi sumagot si Alena. Nakatitig lang ito sa kanya, ang bibig ay bahagyang nakabukas, ganap na hindi maunawaan ang lalaking nasa harap niya. At sa isipan ni Mateo, ganoon dapat. Ang takot at pagkalito ay mas mabisang panali kaysa sa anumang pirma sa isang papel. Ang unang pagbisita sa doktor ay isa sa mga patakaran sa bagong kasunduan nila ni Mateo. Hindi ito itinanong, iniutos ito. Isang umaga, sinabi lang sa kanya ni Manang Elsa na may appointment siya sa pinakamagaling na obgyn sa F. Lucas Medical Center. At syempre, sasamahan siya ni Mateo. Hindi dahil sa pag-aalala. Alam iyon ni Alena. Sasama ito para masigurong ang key investment nito ay nasa mabuting kalagayan. Nasa loob sila ngayon ng isang malamig at puting silid. Nakahiga si Alena sa examination bed, habang si Mateo ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Mukha siyang isang isihi na nag-iinspeksyon ng isang bagong proyekto, hindi isang magiging ama. Ang bawat kilos niya ay nagpaparamdam kay Alena na siya ay isang obligasyon, isang katawan na may dalang responsibilidad. Okay, Jimres de Villa, ready na po tayo, sabi ng doktora na may masayang ngiti. Malamig po ito ng kaunti. Naramdaman ni Alena ang malamig na gel sa kanyang tiyan. Napapikit siya. Ito na. Ang kumpirmasyon ng kasalanan niya, ipapalabas sa isang screen. Iginilid ng doktora ang probe sa kanyang tiyan. Isang itim at puting imahe ang lumitaw sa monitor. Ayan kitang-kita na natin ang gestational sac. Sumikip ang dibdib ni Alena. At ayan. Itinuro ng doktora ang isang kumikislap na tuldok sa gitna ng imahe. Naririnig niyo po ba yan? That's a healthy heartbeat. Isang mabilis at malakas na tunog ang pumuno sa silid. Thump-thump. Thump-thump. Ang tunog ng buhay. Ang tunog ng kanyang lihim. Hindi niya kayang maging masaya. Ang nararamdaman niya ay purong takot. Tumingin siya kay Mateo. Ang mukha nito ay nanatiling blanko, nakatitig sa screen na parang sinusuri ang isang financial report. Teka lang ni. Sabi ng doktora, kumunot ang noo nito at iginalaw ulit ang probe. Sandali parang ni. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Alena. May problema ba? May mali ba sa bata? Ayan. Nakita ko na, muling gumiti ang doktora. Itinuro nito ang isa pang bahagi ng screen. May isa pa. Ayan ang isa pang heartbeat. Napatingin si Alena sa screen. Dalawang kumikislap na tuldok. Dalawang malakas na tibok ng puso. Kambal po ito, Jimres de Villa. Congratulations, masayang sabi ng doktora. Napatingin si Alena kay Mateo. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang kislap ng pagkagulat. Ngunit hindi pa tapos ang doktora. Patuloy itong naghahanap. Ang ngiti nito ay unti-unting napalitan ng di makapaniwalang ekspresyon. Wait a minute, oh my goodness, D. Bulong nito. Impossible, D. Ano po yon, Doc? Kinakabahang tanong ni Alena. Hindi sumagot ang doktora. Tumingin ito mula sa screen, papunta kay Alena, tapos kay Mateo, na ngayon ay lumapit na rin. De Villa, nanginginig ang boses ng doktora. This is highly unusual. Itinuro nito ang screen. Isa, dalawa, di. Tapos ay iginalaw pa nito ang probe. Tatlo, apat. Itinuro nito ang apat na magkakahiwalay na kumikislap na tuldok. Aapat, si Alena ang unang nakapagsalita, ang boses ay halos hindi marinig. Ang doktora ay tumango, ang mga mata ay nanlalaki pa rin. Apat po. You are having quadruplets.
Ang ingay ng apat na sabay-sabay na tibok ng puso ay umalinggaw sa buong silid, parang isang malakas na tambol na pumupukpok sa bungo ni Alena. Hindi na siya makahinga. Ang kasalanan niya hindi lang pala doble. 4 na beses. 4 na buhay na resulta ng isang gabing pilit niyang nililimot. Tumingin siya kay Mateo. Ang maskara ng kontroladong si ay nabasag. Ang bibig nito ay bahagyang nakabuka. Ang mga mata nito ay nakatitig sa screen, hindi sa paraan ng isang negosyante, kundi sa paraan ng isang taong sinuntok sa sikmura. Sa isang iglap, nakita ni Alena ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang Mateo de Villa na natulala. Isang Mateo de Villa na mukhang tao. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsasalita. Nakatingin lang si Alena sa labas, ngunit wala siyang nakikita. Ang paulit-ulit lang sa isip niya ay ang salitang, 4. 4. 4. Pagdating nila sa mansyon, si Mateo ang unang bumasag sa katahimikan. Ngunit hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Bumalik ito sa pagiging si. Kinuha nito ang kanyang cellphone. Manang Elsa, utos nito sa telepono. Tawagan mo ang opisina ko, i-cancel mo lahat ng meeting ko ngayong hapon. Tumawag ka ng architect. At kumuha ka ng listahan ng mga pinakamagaling na nutritionist sa bansa. Ihanda mo ang guest wing. Kailangan nating i-renovate para sa 4 na nursery. 4. At doblehin mo ang lahat ng in-order kong vitamins para kay Alena. Now! Nakatayo lang si Alena sa gitna ng foyer, pinapanood ang lalaking naglalakad-lakad habang sunod-sunod na nagbibigay ng utos. Ang mga utos ay dominante, may otoridad, at walang puwang para sa tanong. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ay naramdaman si Alena na iba. Hindi na ito purong kontrol. Isa pa rin itong transaksyon para sa kanya. Ngunit ang mga utos niya ay hindi na lang para protektahan ang isang key investment. Ang mga utos niya ay para sa kapakanan niya at ng 4 na buhay sa loob niya. Sa unang pagkakataon, sa gitna ng matinding takot at pagkalito, nakaramdam siya ng isang kakaibang bagay mula kay Mateo. Protection. Gabi na nang may kumatok sa kanyang pinto. Si Manang Elsa, may dalang isang baso ng gatas at mga bagong bitamina. Ma'am Alena, sabi ni Manang Elsa, ang mukha ay may bahid ng pag-aalala. May bisita po kayo sa baba. Bisita, nagtatakang tanong niya. Biglaan po ang dating. Galing pa po sa Europe. Kanina lang po lumapag ang eroplano. Kinabahan si Alena. Sino po? Ang ina po ni Sir Mateo, sagot ni Manang Elsa. Dumating po si Senora Isabela. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Alena. Ang ina ni Mateo. Ang sikat na socialite na si Isabela de Villa. Narinig niyang bumalik ito sa bansa matapos mabalitaan ang magandang balita inang pagkakaroon ng tagapagmana. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sa sala, nakatayo ang isang babaeng balot ng karangyaan at otoridad. Perpekto ang ayos ng buhok. Ang suot ay isang mamahaling damit. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng mga mata ni Mateo, ngunit may talim na wala sa anak nito. Tiningnan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ang mga mata nito ay bumaba at tumitig sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Isang tinging mapanuri, tila sinusukat ang kanyang halaga. So, nagsalita si Isabela, ang boses ay kalmado ngunit puno ng yelo. Ikaw pala ang babaeng nagdadala ng kinabukasan ng pamilyang de Villa. Ang presensya ni Senora Isabela de Villa sa mansyon ay parang isang malamig na ambon na hindi nawawala. Bawat sulok ng bahay ay tila may mga matang nakamasid. Bawat kilos ni Alena ay tila sinusuri. Para kay Mateo, ang biglaang pagdating ng kanyang ina ay isa pang hindi inaasahang variable sa kanyang maingat na binuong plano. Isang komplikasyon na kailangan niyang pamahalaan. Nasa loob siya ng kanyang study, sinusubukang ibalik ang atensyon sa trabaho, nang marinig niya ang isang malakas at masayang boses mula sa ibaba. Nasaan na ang pinakabagong pamilya sa buong Pilipinas? Napakunot ang noo ni Mateo. Kilala niya ang boses na iyon. Isang boses na palaging may kasamang anino ng gulo. Mabilis siyang bumaba. Naabutan niya sa sala ang isang lalaking nakangiti ng malapad. Si Rafael Cruz. Ang kanyang half-brother.
Ang resulta ng isang pagkakamali ng kanyang ama na hindi kailanman lubusang natanggap ni Senora Isabela. Raf, malamig na bati ni Mateo. Mateo! Kapatid, sinalubong siya ni Rafael ng isang yakap na halatang pilit na inilaga ni Mateo. Congratulations! 4 daw, ha? Ibang klase ka talaga. Akala ko sa negosyo ka lang magaling, pati pala sa di. Hindi tinapos ni Rafael ang sasabihin at tumawa lang ito ng malakas. Nakita ni Mateo si Alena na nakatayo sa may hagdanan, halatang naguguluhan sa eksena. Lumapit si Rafael dito at kinuha ang kamay nito para magalang na hagkan. At ikaw siguro ang magandang ginang na bumihag sa puso ng mailap kong kapatid, sabi ni Rafael, ang mga mata ay nangungusap at puno ng karisma. Ako si Rafael. Isang karangalan na makilala ka, Alena. Namula si Alena. Ito ang unang pagkakataon na may isang miyembro ng pamilya de Villa nang umiti sa kanya ng ganoon. May dala pala ako, sabi ni Rafael at may iniabot na mga paper bag sa isang kasambahay. Mga prutas para sayo, Alena. At ilang maliliit na gamit para sa mga pamangkin ko. Huwag kang mag-alala, lahat organic at safe. Isang kalkuladong galaw. Isang bagay na alam ni Mateo ay sinadya para ipamukha sa lahat na si Rafael ang maalalahanin habang siya ang malamig at malayo. Umakyat muna tayo sa study. Mag-usap tayo, sabi ni Mateo, ang boses ay may diin. Kailangan niyang ilayo si Rafael kay Alena. Sumunod si Rafael. Pagkasara ng pinto ng study, agad na nagbago ang timpla ng hangin. Ano nang ginagawa mo dito, Raf? Tanong ni Mateo, walang paligoy-ligoy. Sumandal si Rafael sa kanyang mesa at ngumisi. Binibisita ang pamilya ko, syempre. Nabalitaan ko ang tungkol sa 4 na milagro. Kailangan kong batiin ang magiging ama, di ba? May panunuya sa salitang ki ama. Alam ito ni Mateo. Nakakagulat, di ba, pagpapatuloy ni Rafael. Bigla kang nagkapamilya. Parang kahapon lang, ang usapan ay kung sino ang susunod na mamamahala sa De Villa Group. Ngayong may 4 na tagapagmana ka na mukhang selyado na ang laban. Tinitigan siya ni Mateo. Hindi ito isang laban, Rafael. At hindi mo kailangang umarte na masaya ka para sa akin. Masakit ka namang magsalita, sabi ni Rafael, kahit ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang mga labi. Siyempre masaya ako. Para sa'yo. Para sa pamilya. Alam ni Mateo na kasinungalingan ang lahat. Mula pagkabata, palagi silang magkaribal. Si Rafael, na laging naghahangad ng pagkilala at kapangyarihan na hindi niya kailanman nakuha ng buo. Maya-maya ay bumaba na rin sila. Nakita ni Mateo si Alena na nakaupo sa sala, mag-isa. Si Senora Isabela ay malamang na nasa silid nito, umiiwas sa presensya ni Rafael. Nilapitan ni Rafael si Alena. Umupo ito sa tabi nito, hindi masyadong malapit, ngunit sapat lang para maging komportable. Nakita ni Mateo mula sa di kalayuan kung paano ito umiti ng may simpatya. Pasensya ka na sa kapatid ko, Alena, narinig ni Mateo na sinabi ni Rafael sa mahinang boses. Hindi siya sanay magpakita ng emosyon. Masyadong seryoso sa buhay. Pero alam kong mahalaga ka sa kanya sa paraan niya. Napayuko si Alena. Okay lang. Kung nalulungkot ka man dito, huwag kang mag-atubiling tawagan ako, dagdag ni Rafael. Pamilya na rin naman kita. Nakaramdam ng matinding inis si Mateo. Nakikita niya ang ginagawa ni Rafael. Sinasamantala nito ang kahinaan at kalungkutan ni Alena. Ginigiba nito ang pader na sinimulan niyang itayo sa paligid nila. Kinagabihan, nang paalis na si Rafael, hinarap ni Mateo si Alena. Huwag kang masyadong magtitiwala kay Rafael, sabi niya, ang boses ay maseryoso kaysa dati. Napatingin sa kanya si Alena, may bahid ng pagtataka at kaunting sakit. Bakit? Mabait naman siya. Siya lang ang naging palakaibigan sa akin dito. Hindi mo siya kilala, giit ni Mateo. At ikaw ba, kilala kita, sagot ni Alena, ang boses ay biglang nagkaroon ng tapang. Mabuti pa nga si Rafael, kinakausap ako. Ikaw, parang utang na loob ko pa ang bawat hininga ko sa bahay na to. Hindi nakasagot si Mateo. May katotohanan sa sinabi nito. Ngunit hindi nito naiintindihan ang panganib. Tumalikod si Alena at nagsimulang maglakad paakyat. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang lugar ko dito.
Isa lang akong inkubator para sa mga tagapagmana mo. Naiwan si Mateo na nakatayo, ang mga kamao ay nakakuyom. Ang plano niya ay nagkakaroon ng mga bitak. Mga bitak na may pangalang Isabela at Rafael. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang papalayo sa mansyon, kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone. Isang ngiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-type siya ng isang maikling mensahe sa isang numerong walang pangalan. The seeds have been planted. Phase 2 begins. Gusto kong umuwi. Ang mga salita ay binitiwan ni Alena isang gabi habang sila ni Mateo ay tahimik na kumakain ng hapunan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na humiling siya ng isang bagay. Itinigil ni Mateo ang paghiwa ng kanyang stick at tumingin sa kanya. Umuwi. Sa Hacienda Esperanza, paglilinaw ni Alena, ang boses ay mahina ngunit may determinasyon. Gusto kong makita si tatay. Kahit isang araw lang. Ang mga huling salita ni Rafael ay tumatak sa isip ni Mateo. Ang pag-aakusa ni Alena na hindi niya ito kinakausap. Marahil kailangan niyang gawin ito. Hindi para sa kanya, kundi para mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Para ipakitang siya pa rin ang namamahala, hindi si Rafael. Sige, sabi ni Mateo na ikinagulat ni Alena. Aalis tayo sa Sabado. Ang biyahe papuntang Batangas ay kakaiba. Ito ang unang pagkakataon na umalis sila sa syudad ng silang dalawa lang. Si Mateo ang nagmamaneho habang si Alena ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Habang papalayo sila sa Maynila at papalitan ng mga lunti ang bukirin ang tanawin, tila may nababawas na bigat sa mga balikat ni Alena. Ang kanyang postura ay unti-unting nagiging mas relaxed. Pagdating nila sa tarangkahan ng Hacienda Esperanza, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alena sa unang pagkakataon. Isang tunay na ngiti. Bumaba siya ng sasakyan at lumanghap ng hangin. Amoy bahay, bulong niya. Sumunod si Mateo. Ang hangin dito ay malinis. Ang paligid ay payapa. Isang malaking kaibahan sa magulo at maingay na syudad. Bumaba rin siya at tiningnan ang paligid. Ang bahay ay luma na ngunit matatag. Ang mga halaman ay malago. Nakikita niya kung bakit mahal na mahal ni Alena ang lugar na ito. Sinalubong sila ni Mang Lando. Mas malakas na ito ngayon, salamat sa mga gamot at doktor na ipinadala ni Mateo. Nagpasalamat ito ng husto kay Mateo, na tinanguan lang niya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo si Alena sa kanyang sariling mundo. Nakita niya kung paano ito umiti ng maluwag habang kausap ang mga trabahador sa hacienda. Nakita niya kung paano ito lumuhod para himasin ang isang matandang aso. Dito, hindi siya si Alena de Villa, ang asawa ng isang bilyonaryo. Siya lang si Alena, ang anak ng may-ari ng lupa. Kinahapunan, naglalakad-lakad si Alena sa may pastulan. Sumunod si Mateo, hindi sigurado kung bakit. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Alena, may hawak na isang bungkos ng damo para sa isang kabayo. Kumunot ang noo ni Mateo. Ang alin? Pakainin siya, sabi ni Alena, tumatawa ng bahagya. Huwag kang mag-alala, hindi siya nangangagat. Nag-aalangan man, lumapit si Mateo. Kinuha niya ang damo. Inilahad niya ang kanyang palad tulad ng itinuro ni Alena. Naramdaman niya ang magaspang na dila ng kabayo sa kanyang kamay. Napangiti siya ng hindi namamalayan. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ngunit nakita ito ni Alena. Habang papalubog ang araw, naupo sila sa isang bangko na nakaharap sa malawak na taniman. Ang langit ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Salamat, sabi ni Alena. Para saan? Tanong ni Mateo, ang tingin ay nasa malayo. Dito, sagot ni Alena. Sa pagpayag mong umuwi ako. At sa lahat ng tulong mo kay tatay. Tumango lang si Mateo. Bakit mo ginagawa ito, Mateo? Tanong ni Alena, ang boses ay puno ng sinseridad. Alam nating pareho na hindi mo anak ang dinadala ko. Bakit mo pa rin ginagawa ang lahat ng ito? Katahimikan. Sa unang pagkakataon, nag-isip si Mateo ng isasagot na hindi konektado sa negosyo o sa kontrata. May mga bagay na kailangan mong protektahan, sabi niya sa wakas, ang boses ay mas mahina kaysa karaniwan. Ang pangalan ang pamana iyon ang itinuro sa akin ng ama ko. Napansin ni Alena ang bahagyang lungkot sa kanyang boses. Ito ang unang pagkakataon na nagbahagi ito ng kahit anong personal.
Isang maliit na siwang sa pader na bakal na nakapalibot sa kanya. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang mga balikat ay aksidenteng nagdikit. Hindi umiwas si Alena. Hindi rin umiwas si Mateo. Sa sandaling iyon, hindi sila ang sihi at ang babaeng binili niya. 2 tao lang sila na naglalakad sa ilalim ng parehong kalangitan. Sa may beranda, sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya, huminto si Alena at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Mateo. Isang mainit na haplos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan, ibinaba ni Mateo ang kanyang mukha, papalapit sa kanya. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Alena. Ang kanyang labi ay 1 pulgada na lang ang layo. Alena! Mateo! Handa na ang hapunan. Ang sigaw ni Mang Lando mula sa loob ng bahay ang bumasag sa sandali. Agad silang naghiwalay, parehong nagulat at tila nagising mula sa isang panaginip. Si Mateo ay tumalikod, umubo ng bahagya para itago ang kanyang pagkailang. Si Alena naman ay napahawak sa kanyang dibdib, ang puso ay malakas na kumakabog. Pagbalik nila sa Maynila kinabukasan, ang katahimikan sa kotse ay hindi na kasing bigat ng dati. May nagbago. May nabuo sa hasyenda. Isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan. Isang bagay na pareho nilang hindi alam kung paano haharapin. Ngunit pagbukas nila ng pinto ng mansyon, naroon si Senora Isabela, naghihintay. Ang mga mata nito ay matalim. Saan kayo galing? Tanong nito, ang boses ay puno ng otoridad. Sa Batangas, Mama, sagot ni Mateo. Nagpaalam ka ba sa doktor mo, Alena? Diretsong tanong ni Isabela kay Alena, hindi pinapansin ang anak. Ang pagbubuntis mo ay maselan. Hindi ka dapat basta-basta nagbibiyahe. I'm throwing to party next week. A grand announcement. I expect you to be on your best behavior. Hindi mo ako maaaring ipahiya. Ang maliit na init na nabuo sa pagitan nila ni Mateo ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na lamig ng mansyon ng De Villa. Kinaiinisan ni Mateo ang mga party. Para sa kanya, ang mga ito ay mga entablado ng pagkukunwari. Mga peking ngiti, mga papuring mailason, at mga bulungan sa likod ng mga pamaypay at baso ng tsampan. At ang party na ito, na inorganisa ng kanyang ina, ang pinakamasama sa lahat. Ito ay hindi isang selebrasyon. Ito ay isang pagtatanghal. At si Alena ang pangunahing atraksyon. Mula sa kanyang kinatatayuan malapit sa French windows, pinanood niya si Alena. Suot nito ang isang simpleng evening dress na pinili ng kanyang ina, isang damit na maganda ngunit halatang idinisenyo para hindi ito masyadong mapansin. Nakatayo ito malapit sa isang sulok, hawak ang isang baso ng juice, tila isang mahiyaing ibon na napadpad sa isang pugad ng mga agila. May isang bahagi sa kanya na gustong lapitan ito, hilahin palayo sa mga mapanuring tingin. Naalala niya ang itsura nito sa hasyenda, nakangiti, malaya, buhay na buhay. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay anino na lang noon. Ngunit alam niyang ang paglapit niya ay mas lalo lang makakatawag ng atensyon. Kaya naghintay siya. Nagmasid. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay gumawa ng eksena ang kanyang ina. Alena, Hija, malambing na tawag ni Senora Isabela, nilalapitan si Alena, kasama ang 2 sa kanyang mga matatalik na kaibigan, 2 babaeng kilala sa buong Maynila sa kanilang matatalas na dila. Come, meet my friends, Tita Conchita and Tita Margo. Nakita ni Mateo ang pag-igting ng mga balikat ni Alena. Umiti ito ng pilit. Good evening po. So, ito na pala ang sikat na Imres de Villa, sabi ni Tita Conchita. Ang mga mata ay sinusuri si Alena mula ulo hanggang paa. Saan nga ulit galing ang pamilya mo, darling? Batangas, tama ba? Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakasabi ay puno ng pangmamaliit. Parang sinasabing, paano napunta ang isang probinsyana sa poder ng mga De Villa? Opo, sagot ni Alena, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sa Hacienda Esperanza po. Ah, isang hacienda. How charming, sabi naman ni Tita Margo, may peking ngiti. At anong tinapos mo sa kolehiyo? Business din ba, tulad ni Mateo? Ramdam ni Mateo ang paghigpit ng kanyang panga. Alam niya kung saan papunta ito. Hindi po.
Agriculture po, mahinang sagot ni Alena. Isang maikling katahimikan na sinundan ng isang mahinang pagtawa mula kay Tita Conchita. Oh, how quaint! Ang kahihiyan sa mukha ni Alena ay parang isang pisikal na sugat. Nakita ni Mateo kung paano ito napayuko, nais magtago. Nagsimula ng kumulo ang dugo niya. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Habang dumadaan ang isang waiter, biglang kinadulas si Tita Margo, dahilan para matapon ang laman ng kanyang baso, isang mamahaling red wine, sa dibdib ng suot ni Alena. Oh, if my goodness! I'm so sorry, sigaw ni Tita Margo, ang boses ay puno ng peking pag-aalala. Ang matingkad na pulang mansa sa simpleng damit ni Alena ay parang dugo. Ang lahat ng mata sa paligid ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay lumakas. Si Alena ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw sa gulat at hiya, habang sinusubukang punasan ng tissue ni Tita Margo ang mansa na mas lalo lang kumakalat. Sapat na! Sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Mateo sa mga investor, sa plano o sa iskandalo. Isang bagay lang ang nakita niya, ang babaeng nagdadala ng kanyang magiging mga anak, na pinapahiya sa harap ng lahat. Nagsimula siyang maglakad. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Dire-diretso siya sa maliit na entablado kung saan tumutugtog ang isang string quartet. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Excuse me, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bakal na tumagos sa ingay ng bulungan. May I have your attention, please? Ang lahat ay natahimik. Maging ang mga musikero ay napatigil. Ang lahat ng tingin ay nasa kanya na ngayon. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang ina. I would like to thank you all for coming tonight, simula niya. My mother threw this party to celebrate new beginning for the De Villa family. Tumingin siya sa paligid, hinahayaang maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang tingin. It seems, however, that some of you have misunderstood the purpose of this celebration. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang tumigas. Narinig ko ang mga bulungan. Nakita ko ang mga tingin. Let me make things perfectly clear. Ang kanyang mga mata ay naghanap kay Alena sa gitna ng mga tao. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Ang babaeng iyan, sabi ni Mateo, ang boses ay umalinggaw sa buong ballroom. Itinuro niya si Alena, hindi para ipahiya, kundi para itaas. She is Alena De Villa. Ethle's wife. The mother of Esa's future children. Huminga siya ng malalim. Her dignity is Eve's dignity. Any disrespect shown to her is a direct insult to me and to the name Carrie. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina at sa mga kaibigan nito na ngayon ay maputla na. Kung sino man sa inyo ang hindi kayang ibigay ang respeto na nararapat sa asawa ko, malaya na kayong umalis. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Walang nangahas gumalaw. Ibinaba ni Mateo ang mikropono. Hindi niya pinansin ang galit na tingin ng kanyang ina o ang gulat sa mukha ng mga bisita. Naglakad siya ng diretso papunta kay Alena. Inalis niya ang kanyang suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat nito, tinatakpan ang mansa sa damit nito. Kinuha niya ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig. Hinigpitan niya ang hawak. Uwi na tayo, bulong niya, sapat lang para marinig nito. Nang hindi na muling lumingon, iginyan niya si Alena palabas ng ballroom, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa lahat. Sa loob ng kotse, ang katahimikan ay iba. Hindi ito ang karaniwang malamig na katahimikan sa pagitan nila. Ito ay puno ng hindi masabi na mga emosyon. Habang nagmamaneho siya palayo, naramdaman niya ang isang magaang pagdampi sa kanyang kamay na nasa manibela. Napatingin siya. Ang kamay ni Alena. Dahan-dahan nitong ipinatong ang kamay nito sa ibabaw ng sa kanya. Isang simpleng kilos. Isang tahimik na pasasalamat. Ngunit para kay Mateo, na ang buhay ay binuo sa mga kontrata at transaksyon, ang simpleng dampi na iyon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang dokumentong pinirmahan niya. Ito ay isang bagay na totoo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang pangalan ng pamilya ang prinoprotektahan niya. Ang sakit ay dumating na parang isang alon, malakas at walang awa. Napahawak si Alena sa umbok ng kanyang tiyan, ang kanyang hininga ay naghahabol. Ito na. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip ng sakit,
ng mga utos ng doktor, at ng mga mukha ng nurse na hindi niya matandaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang bagay na nanatiling malinaw at hindi nagbago, ang presensya ni Mateo. Nandoon ito sa tabi niya. Ang kanyang kamay, na dati tila simbolo ng isang malamig na kontrata, ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Huminga ka, narinig niyang sabi ni Mateo. Ang boses ay kalmado, ngunit may pilit na diin, tila pinipilit din nitong kontrolin ang sariling kaba. Gayahin mo ako, Alena. Huminga ka. Tumingin siya sa mga mata nito. Wala na ang malamig na si. Ang nandoon ay isang lalaking puno ng pag-aalala. Isang lalaking takot. Para sa kanya. At sa bawat bugso ng sakit, sa bawat pagod na paghinga, doon siya kumapit. Sa kamay nito. Sa boses nito. Pagkatapos ng tila walang katapusang pakikipaglaban, isang manipis na iyak ang pumuno sa silid. Sinundan pa ng isa. At isa pa. At isa pa. Apat na magkakaibang iyak na nagsanib para buuin ang pinakamagandang musika na narinig ni Alena sa buong buhay niya. Congratulations, Yimres de Villa, sabi ng doktor. Apat na malulusog na anghel. Bago siya tuluyang igupo ng pagod, nakita niya ang paglapit ng mga nurse, may dalang maliliit na bungkos ng tela. Nakita niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Luha ng tuwa. Luha ng pagod. At luha ng kasalanan. Dahil sa bawat pintig ng tuwa sa kanyang dibdib, may kaakibat na anino ng bigat. Nagising si Alena sa isang tahimik at pribadong silid sa ospital. Dahan-dahan siyang umupo. May isang baso ng tubig sa kanyang tabi. At sa isang silya sa sulok, natutulog si Mateo. Nakaupo ito, hindi nakahiga. Ang mamahaling suit nito ay gusot. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang mukha nito, na palaging mukhang perpekto at kontrolado, ay may bahid ng matinding pagod. Hindi ito umuwi. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Alena ang kontrata. Nakalimutan niya ang Hacienda Esperanza. Ang nakita niya lang ay isang lalaking nagpuyat at nagbantay sa kanya. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata, na tila naramdaman ang kanyang pagtingin. Gising ka na, sabi nito, ang boses ay magaspang dahil sa pagod. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang, sagot ni Alena. Salamat. Hindi niya alam kung para saan ang pasasalamat na iyon. Dahil ba sa pananatili nito? Dahil ba sa paghawak sa kamay niya? O dahil sa pagtingin sa kanya na parang isang taong mahalaga? Marahil para sa lahat ng iyon. Tumango lang si Mateo. Gusto mo ba silang makita? Kinahapunan, habang nakaupo sa isang wheelchair na tinutulak ng isang nurse, dinala si Alena sa nursery. Sa likod ng isang makapal na salamin, sa apat na magkakahiwalay na inkubator, natutulog ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anghel. Napakaliit nila. Napaka-perpekto. Naiwan siyang mag-isa doon ng nurse para bigyan ng privacy. Tinitigan niya ang kanyang mga anak, ang puso niya ay nag-uumapaw sa pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Ngunit maya-maya, mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na figura na lumapit sa kabilang dulo ng salamin. Si Mateo. Akala nito ay nag-iisa ito. Hindi nito alam na nasa kabilang dulo si Alena, nakatago sa isang anino. Pinanood niya si Mateo. Tinitigan nito ang bawat inkubator. Ang kanyang mga balikat, na palaging tuwid at matigas, ay tila lumambot. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at idinikit ang kanyang palad sa malamig na salamin, sa tapat mismo ng inkubator ng panganay nila. Leo, bulong nito, ang boses ay basag at puno ng emosyon na hindi pa naririnig ni Alena kailanman. Iginilid nito ang kanyang kamay sa susunod na inkubator. Aurora D. Tapos sa isa pa. Maximo T. At sa huli. At Clara. Habang nakatitig ito sa apat na maliliit na nilalang, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mateo. Isang nag-iisang butil na mabilis nitong pinunasan, na para bang isa itong kahinaan na hindi dapat makita ng sinuman. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pag-aalinlangan ni Alena. Ang pag-aalaga nito ay hindi na lang para protektahan ang isang investment. Ang pag-ako nito sa mga bata ay hindi na lang para iligtas ang isang pangalan. Ang pagmamahal na nakita niya sa mga mata ni Mateo ay totoo. Purong-puro. Isang pagmamahal na para sa mga batang alam nitong hindi galing sa kanya.
Ang sakit sa likod ng pagmamahal na iyon ay mas totoo pa. Kinabukasan, may isa pang bisitang dumating. Si Rafael, may dalang isang dambuhalang teddy bear at 4 na maliliit na bouquet ng bulaklak. Congratulations sa pinakamasayang mag-asawa, masayang bati nito, hinalikan si Alena sa pisngi at tinapik sa balikat si Mateo. Nasaan na ang mga pamangkin ko? Hindi na ako makapaghintay na makita sila. Pumunta silang tatlo sa nursery. Nakatayo sila ngayon ng magkakatabi, pinapanood ang mga sanggol. They look so perfect, sabi ni Rafael, ang ngiti ay abot tenga. Tumingin ito kay Mateo pagkatapos ay kay Alena. Parang may pinagmanahan. Ang komento ay inosente. Isang papuri. Ngumiti si Alena. Ngunit napansin niya ang biglaang pag-igting ng panga ni Mateo. Napansin niya ang isang madilim na kislap na dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging kalmado. May mali sa mga salitang iyon. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Ngunit naramdaman niya ito, isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likod. Ang katahimikan bago ang bagyo. Ang opisina ni Mateo ay ang kanyang kaharian. Isang lugar ng bakal, salamin at katahimikan. Isang lugar kung saan lahat ay kontrolado, lahat ay mailohika. Dito, siya ang hari. Ngunit ngayong hapon, ang kanyang kaharian ay sinasalakay. Umalis ka na, Raf, sabi ni Mateo, ang boses ay pagod. Kagagaling lang niya sa ospital. Ang 4 na maliliit na mukha ay nakatatak pa sa kanyang isipan. Iyon na lang ang mahalaga. Aalis din ako. Pero may kailangan lang tayong pag-usapan, kapatid, sabi ni Rafael. Umupo ito sa silyang nasa harap ng mesa ni Mateo na parang pag-aari nito ang lugar. Ang ngiti sa labi nito ay nawala na, napalitan ng isang mapanganib na kislap sa mga mata. Wala tayong dapat pag-usapan, sagot ni Mateo, ang tingin ay ibinalik sa mga papeles sa kanyang mesa. Meron, git ni Rafael. Inilapag nito ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na mesa at itinulak papalapit kay Mateo. Tungkol sa gabing iyon. Ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Tinaas ni Mateo ang kanyang tingin. Anong gabi? Ang gabi kung kailan nagpakalasing ang asawa mo dahil sa desperasyon, sabi ni Rafael, ang bawat salita ay mailason. Ang gabi kung kailan may tumulong sa kanya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Mateo. Panoorin mo, utos ni Rafael. Nag-aalangan man, pinindot ni Mateo ang play button. Ang video ay malabo at magalaw, halatang kuha sa isang cellphone. Ngunit sapat ang liwanag para makilala ang babae, si Alena. Nakaupo ito sa isang sulok ng bar, umiiyak at sunod-sunod ang tungga sa isang baso. Maya-maya, may lumapit na lalaki, umupo sa tabi nito at inakbayan. Pagkatapos, ang video ay nag-iba ng anggulo, tila inilapag ang cellphone sa isang tabi. Ang lalaki at si Alena, na halatang wala na sa sarili, ay tumayo. Inalalayan ng lalaki si Alena palabas ng bar. Huminga ng malalim si Mateo. Ito ang kumpirmasyon ng kasalanan ni Alena. Isang masakit na katotohanan na tinanggap na niya. Alam ko na ito, Raf. Umalis ka na, sabi ni Mateo, itinutulak pabalik ang cellphone. Hindi, sabi ni Rafael, ang ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Isang ngiting nakakakilabot. Hindi mo pa nakikita ang pinakamagandang bahagi. Ay swipe ni Rafael ang screen at nag-play ng isa pang video. Ang anggulo ay mula sa kisame ng isang kwarto. Isang security camera. At sa ibabaw ng kama. Hindi na kinailangan ni Mateo na tapusin ang panonood. Isang pamilyar na anino, isang pamilyar na kilos. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa screen patungo kay Rafael. Ang mukha ng lalaki sa bar. Ang mukha ng lalaking umaakbay kay Alena. Ay ang mukha ng kapatid niya. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang tahimik na opisina ay biglang naging napakaliit. Ang pakiramdam ay hindi galit. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas primal. Isang pakiramdam ng sukdulang pagtataksil. Ang bawat sandali na ipinakita ni Rafael ng kabaitan, ang mga regalo, ang mga pag-aalala, ang mga ngiti, ay nag-flash sa isip ni Mateo bilang bahagi ng isang napakasamang plano. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Mateo, ang boses ay garalgal at halos hindi na niya makilala. Tumawa si Rafael. Isang tawang walang saya. Bakit? Dahil sawa na akong maging anino mo, Mateo.
Sawa na akong maging anak sa labas. Habang buhay kang nasa itaas, habang ako, laging nagmamakaawa para sa mga tira-tira. Gusto kong kunin ang lahat ng sayo. Ang kumpanya, ang pangalan, at ang pamilyang pinagmamalaki mo. You planned this, bulong ni Mateo. Sinadya mo ang lahat. Bawat detalye pag-amin ni Rafael. Inilapag nito ang isang folder sa mesa. Binuksan ito ni Mateo. Sa loob ay mga papeles. Mga resulta ng ETHNE. Maternity confirmed. Alena Reyes. Paternity confirmed. Rafael Cruz. Probability paternity, 79.999%. Ang mga letra at numero ay parang mga sundang na tumusok sa mata ni Mateo. Ang 4 na anghel sa ospital. Ang 4 na batang minahal niya mula sa unang tibok ng kanilang puso. Anak ko sila, sabi ni Rafael, may diin sa bawat salita. Sa dugo. Sa batas. Isipin mo ang iskandalo, Mateo. Ang dakilang Mateo de Villa, nagpalaki ng mga anak ng kanyang kapatid sa labas. Ang buong angkan ng de Villa, isang malaking kasinungalingan. Mawasak ang lahat ng itinayo ng ama mo. Tumayo si Rafael at lumapit sa bintana, tinitingnan ang syudad sa ibaba na parang isang hari. Pero, sabi nito, may solusyon. Isang simpleng solusyon. Humarap ito kay Mateo. Ibigay mo sa akin ang posisyon mo. Mag-resign ka bilang CEO ng De Villa Group. Ipasa mo sa akin ang pamamahala. Gawin mo iyan at mananatiling isang sikreto ang lahat. Mananatili sa'yo si Alena. Mananatili sa'yo ang mga bata. Aakuin ko ang papel ng isang mapagmahal na tito. Walang makakaalam. Ito ay isang ultimatum. Ang kanyang buhay. Ang kanyang pamana. Kapalit ng pamilyang hindi naman talaga sa kanya. Napayuko si Mateo sa kanyang mesa, ang mga kamay ay nakasapo sa kanyang ulo. Wasak. Ito ang pakiramdam ng pagiging wasak. Lahat ng kontrol, lahat ng plano, nawala na parang bula. Samantala, sa labas ng pinto, nakatayo si Alena. May dala siyang isang tray na may kape at ilang cookies. Gusto niyang sorpresahin si Mateo. Gusto niyang pasalamatan ito ulit sa lahat. Nitong mga nakaraang araw, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka posible ang isang totoong pamilya. Nang marating niya ang pinto ng study, bahagya itong nakabukas. Narinig niya ang boses ni Rafael. Anak ko sila. Sa dugo. Sa batas ni. Nabitiwan ni Alena ang hawak na tray. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang mga mata ni Mateo, puno ng sakit at pagtataksil, ay sinalubong ang mga mata ni Alena, na puno ng gulat at hindi makapaniwalang takot. Sa likod ni Mateo, nakatayo si Rafael, may isang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ang lahat ng lihim ay nasa labas na. At ang mundo nila ay opisyal ng gumuho. Ang tunog ng nabasag na tasa ay parang isang putok ng baril sa loob ng tahimik na mansyon. Nakatayo si Alena sa may pintuan, nanginginig, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Sa sahig, nagkalat ang mga basag na piraso ng porselana at ang maitim na mansa ng kape. Isang perpektong larawan ng kanyang mundo sa mga sandaling ito. Basag. Durog. Sa loob ng study, ang mukha ni Mateo ay isang maskara ng sakit na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang sakit na mas malalim pa sa galit. Sa likod nito, ang ngiti ni Rafael ay isang lason na unti-unting kumakalat sa buong silid. Well, bumasag si Rafael sa katahimikan, tila nasiyahan sa eksena. Mukhang narinig ng Reyna ang lahat. Mas madali pala ang trabaho ko. Lumakad dito papalapit kay Alena. Huwag kang mag-alala, mahal kong bayaw. Aalis na ako. Iiwan ko na kayong dalawa para mag-usap. Dinaanan siya ni Rafael, binulungan ng isang bagay na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Alagaan mo ang mga anak natin. Pagkaalis ni Rafael, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Siya at si Mateo. At ang katotohanang nasa pagitan nila, isang pader na mas matibay pa sa pader ng mansyon na ito. Mateo T. Nagsimula si Alena, ang boses ay isang pakiusap. Magpapaliwanag ako. Hindi siya tiningnan ni Mateo.
Ang tingin nito ay nanatiling nakapako sa mga basag na piraso sa sahig. Linisin niyo iyan, sabi ni Mateo, ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi para sa kanya. Para sa mga kasambahay na nagsimula ng magsilapitan dahil sa ingay. Pinilit ni Alena na humakbang. Mateo, pakinggan mo ako, parang awa mo na. Sa wakas, tiningnan siya nito. Ang mga mata nito, na minsan niyang nakitang may pag-aalala at marahil pagmamahal, ay ngayon puno ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pagtataka. Pagkasuklam. Paliwanag, ulit nito, isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi nito. Ano pa ang ipapaliwanag mo, Alena? Narinig mo, hindi ba? Malinaw na malinaw. Hindi ko alam. Maniwala ka, hindi ko alam na siya iyon, sigaw ni Alena, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lasing ako, desperado ako, ginamit niya ang kahinaan ko. Ang kapatid ko, sabi ni Mateo, ang bawat salita ay parang yelo. Sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, ang kapatid ko pa. Ito ba ang plano niyo mula sa simula? Ang galing. Ang galing niyong dalawa. Hindi. Walang plano, sigaw niya. Ang akusasyon ay isang sundang na tumusok sa kanyang puso. Wala akong alam. Mahal ni. Muntik na niyang sabihin. Muntik na niyang sabihin ang salitang sisira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Mahal ano, hamon ni Mateo, lumapit ito sa kanya, ang mukha ay 1 pulgada na lang ang layo. Ano ang sasabihin mo, Alena? Na mahal mo ako. Pagkatapos mong magpabuntis sa kapatid ko. Patawarin mo ako, iyon na lang ang kaya niyang sabihin, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Patawad, patawad. Umiling si Mateo, isang pinal na pagtanggi. Ang patawad ay para sa mga pagkakamali, Alena. Ang sa iyo ay isang pagtataksil. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang study. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Paano ako, Mateo? Humahagulgol na tanong niya. Paano ang mga bata? Huminto ito sa may pinto ng study. Hindi ito lumingon. Sa tuwing titingnan ko sila, sabi nito, ang boses ay puno ng sakit na gumapang at yumakap sa puso ni Alena. Sa tuwing makikita ko ang mga mukha nila, ang makikita ko ay siya. Ang makikita ko ay kayong dalawa. Pagkatapos ay pumasok ito sa study at isinara ang pinto ng malakas. Blag! Ang tunog ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Naiwan siyang nakaluhod sa sahig, sa gitna ng mga basag na piraso, sa gitna ng mga guho ng kanilang buhay. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ang katotohanang iyon ay mas masakit pa sa lahat. Ang pag-asa na unti-unti niyang binuo sa kanyang puso ay dinurog ng walang awa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaluhod doon. Nang sa wakas ay nakahanap siya ng lakas para tumayo, ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Ang kanyang desisyon ay malinaw na, kasing linaw ng sakit na nararamdaman niya. Siya ang problema. Ang presensya niya. Ang presensya ng mga anak niya. Sila ang dahilan ng sakit ni Mateo. Hanggat naririto sila, mananatili siyang nakakadena sa pagtataksil na ito. Para palayain si Mateo, kailangan niyang umalis. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay natutulog, tahimik na kumilos si Alena. Una niyang pinuntahan ang nursery. 4 na maliliit na anghel ang mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna. Hinaplos niya ang bawat isang pisngi. Hinalikan niya ang bawat isang noo. Patawarin niyo si nanay, bulong niya, ang mga luha ay muling tumutulo sa mukha ng mga sanggol. Kailangan nating umalis. Para sa kanya. Sa tulong ni Manang Elsa, natahimik na umiiyak sa isang sulok habang nag-iimpake sila ng mga gamit ng mga sanggol, inihanda ni Alena ang kanilang pag-alis. Ang matandang kasambahay ay hindi nagtanong. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang lahat. Ang tanging ginawa nito ay ang mahigpit na yakapin si Alena. Bumalik si Alena sa kanyang silid. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Anong isusulat niya? Paano niya isusulat ang paalam? Mateo, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka ng ganito. Marahil ito lang ang tanging paraan para maibalik ko sa iyo ang kapayapaan. Pinalalaya na kita. Alena. Iyon lang. Walang emosyon. Walang drama.
dahil ubos na ang lahat ng iyon sa kanya. Kinuha niya ang wedding ring sa kanyang daliri. Ang gintong singsing na dati simbolo ng isang kontrata, ngunit sa mga huling linggo ay naging simbolo ng isang munting pag-asa. Malamig na ito ngayon. Walang buhay. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng nakatuping sulat, sa gitna ng malaking kama kung saan hindi sila kailanman natulog ng magkatabi. Sa tulong ni Manang Elsa, maingat nilang ibinaba ang 4 na natutulog na sanggol at isinakay sa isang taxi na naghihintay sa labas ng gate. Bago siya pumasok, lumingon si Alena sa huling pagkakataon. Ang dambuhalang mansyon ng mga De Villa. Madilim. Tahimik. Isang malaking monumento ng mga nasirang pangarap. Sa isa sa mga bintana sa itaas, ang ilaw sa study ni Mateo ay nananatiling bukas. Pumasok siya sa taxi, dala ang kanyang 4 na anghel, at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Huminga siya ng malalim at sinabi ang tanging lugar na maaari niyang puntahan. Sa Batangas po. Sa Hacienda Esperanza. Hindi gumalaw si Mateo mula sa kanyang study sa loob ng 1 oras pagkaalis ni Alena. O marahil 2 oras. Nawalan na siya ng bilang. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan, mas masakit pa sa anumang sampal. Dati ang katahimikan ang kanyang kanlungan. Ngayon, ito ang kanyang kalbaryo. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Dinala siya nito palabas ng study, papunta sa silid ni Alena. Ang silid ay malinis. Maayos. Ngunit walang buhay. Ang amoy ni Alena at ng mga sanggol ay bahagya pa ring nananatili sa hangin, isang multo ng kung anong nawala. At sa gitna ng kama, ang sulat at ang singsing. Kinuha niya ang papel. Ang sulat ay maikli, walang emosyon. Pinalalaya na kita. 2 salita na dapat ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit sa halip ay nagdulot ng isang butas sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang singsing. Malamig. Kasing lamig ng kanyang mundo ngayon. Napapikit siya, at sa kanyang pagpikit, hindi ang mukha ni Rafael ang nakita niya. Isang ibang alaala. Isang gabing umuulan, 10 taon na ang nakalipas. Masaya siya noon. Bata pa, puno ng pangarap na walang kinalaman sa stock market o board meetings. Nagmamaneho siya sa isang madilim na kalsada sa Tagaytay. Sa tabi niya, tumatawa ang isang babae. Si Carla. Ang kanyang unang pag-ibig. 5, sabi ni Carla. Gusto ko ng 5 anak. Isang buong basketball team. Tumawa si Mateo. Kaya mo ba iyon? Naman. Basta ikaw ang kasama ko, sagot ni Carla. Ang mga mata nito ay kumikinang pa sa liwanag ng mga dumadaang sasakyan. Isipin mo, Mateo. Isang malaking bahay, puno ng tawanan, puno ng kalat. Ang saya nun. Ang saya. Isang salitang bihira na niyang maramdaman gayon. Hinawakan niya ang kamay ni Carla. Kahit ilan, basta galing sayo. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiti nito ay biglang napalitan ng takot. Isang malaking truck mula sa kabilang direksyon ang nawalan ng kontrol. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. Ang huli niyang narinig ay ang matinis na tunog ng preno, ang malakas na pag-uga ng bakal, at ang sarili niyang sigaw na tinatawag ang pangalan ni Carla. Nagising siya sa isang puting silid. Ang amoy ng ospital. Ang una niyang hinanap ay si Carla. Isang doktor ang nagpaliwanag sa kanya. Ang mga salita ay malamig, teknikal. I'm sorry, Dean De Villa. She didn't make it see. Gumuho ang kanyang mundo. Ngunit may isa pang suntok na darating. Your injuries were severe, son. We saved you. But there was irreversible damage to your reproductive system. I'm very sorry. Hindi ka na magkakaanak. Ang sakit ng alaala ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Humihingal siya, na parang siya ang nawalan ng hangin 10 taon na ang nakalipas. Mula ng araw na iyon, isinara niya ang kanyang puso. Ibinuhos niya ang lahat sa kumpanya. Kung hindi niya kayang bumuo ng sarili niyang pamilya, poprotektahan niya ang pamana ng kanyang ama. Iyon ang naging misyon niya. Ang kanyang tanging layunin. Ngayon, ang mansyon na simbolo ng pamanang iyon ay isang malaking mausolyo.
Naglakad siya, na parang isang multo sa sarili niyang bahay. Dinala siya ng kanyang mga paa sa nursery wing. Ang lugar na dati puno ng pag-asa, ngayon ay puno ng multo. Binuksan niya ang pinto sa unang silid. Leo. Nakasulat ang pangalan sa pader sa mga letrang kahoy. Ang kuna ay walang laman. Lumipat siya sa kabila. Aurora. Walang laman. Maximo. Clara. 4 na pangalan. 4 na kuna. 4 na naglalakihang butas sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at naalala niya ang pakiramdam ng kanilang maliliit na daliri na nakakapit sa kanya. Ang amoy ng kanilang balat. Ang mahinang tunog ng kanilang paghinga. Sa tuwing titingnan ko sila, ang makikita ko ay siya. Ang mga salitang sinabi niya kay Alena ay bumalik para saktan siya. Isang kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan na sinabi niya dahil sa sakit. Dahil sa tuwing tinitingnan niya ang mga batang iyon, hindi si Rafael ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang pangarap na inakala niyang namatay na kasama ni Carla. Ang tawanan. Ang kalat. Ang saya. Ang pamilya. Isang pamilyang ibinigay sa kanya ng tadhana sa pinaka hindi inaasahang paraan. Isang pamilyang hindi galing sa kanyang dugo, ngunit ngayon ay tumitibok sa kanyang puso. Ang iskandalo. Ang kahihiyan. Ang sasabihin ng lipunan. Ang pangalan ng De Villa. Lahat ng iyon ay nawalan ng halaga kumpara sa nakabibinging katahimikan ng mga walang lamang kuna na ito. Ano ang halaga ng isang pamana kung wala kang pag-iiwanan nito? Ano ang halaga ng isang pangalan kung wala kang pamilyang kasamang magtataguyod nito? Doon, sa gitna ng tahimik na nursery, pumili si Mateo. Pinili niya ang kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na. Determinado. Dinyal niya ang numero ng kanyang abogado. Attorney Salcedo. Sir Mateo. Gabi na po. May problema po ba? Tanong ng abogado, halata ang pag-aalala. Tumingin si Mateo sa labas ng bintana, sa madilim na gabi. Ngunit sa unang pagkakataon mula kanina, nakakita siya ng liwanag. Meron, sagot ni Mateo. At aayusin natin. Huminga siya ng malalim. Ang isisi ay nagbalik. Ngunit ngayon, ang kanyang misyon ay iba na. Ihanda mo ang lahat. Ibagsak natin siya. Ang biyahe papuntang Makati ay isang mahabang prosesyon ng takot. Tumawag si Attorney Salcedo, ang boses ay seryoso. Miss Alena, kailangan niyo pong pumunta sa De Villa Tower. Ngayon din may emergency board meeting. It concerns you and the children. Hindi na nagtanong si Alena. Alam niya kung ano ito. Ang araw ng paghukom. Ang araw kung kailan sisirain ni Rafael ang lahat. Nasa labas siya ngayon ng dambuhalang boardroom, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Sa tabi niya ay si Attorney Salcedo, ang mukha ay hindi mabasa. Ano po ang gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Alena. Magmamasid lang po tayo sa ngayon, sagot ng abogado. At magtitiwala. Kanino? Kanino siya magtitiwala? Binuksan ng isang security guard ang pinto. Pumasok sila. Ang silid ay malamig at tahimik. Sa paligid ng isang napakahabang mesa ay nakaupo ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng negosyo. Ang Board of Directors ng De Villa Group. At sa isang sulok, nakaupo si Senora Isabela, ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa unahan, nakatayo si Rafael, nakangiti. Ang ngiti ng isang lobo na malapit ng sakmalin ang kanyang biktima. Thank you for coming on such short notice, simula ni Rafael. Mayroon akong isang napakahalagang bagay na kailangan kong ibahagi sa inyo. Isang bagay na may kinalaman sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Isang bagay na may kinalaman sa pamilya. Napayo ko si Alena. Ito na. Ang kahihiyan. Ang pagkasira. Hinanda niya ang sarili. For years, did thy brother, Mateo, has carried the name of this company. Pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay puno ng peking simpatsya. At ngayon, binigyan siya ng 4 na tagapagmana. 4 na anghel. Ngunit huminga ito ng malalim na parang naghahanda para sa isang napakasakit na revelasyon.
Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang pundasyon ng pamilyang ito ay isang kasinungalingan? Nagsimula ang mga bulungan. Tumingin si Elena kay Senora Isabela na ngayon ay nakatitig ng masama kay Rafael. Paano kung? Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Mateo. Hindi siya mukhang talunan. Hindi siya mukhang wasak. Nakatayo siya ng tuwid, suot ang isang perpektong suit. Ang kanyang mukha ay kalmado at determinado. Nahanap ng kanyang mga mata si Elena sa gitna ng mga tao. Isang saglit na tingin na nagsasabing, nandito ako. Mateo, sabi ni Rafael, halatang nagulat. Hindi kita inaasahan dito. Iyon ang problema sa iyo, Raf, sagot ni Mateo, naglalakad papalapit sa unahan. You always underestimate me. Kinuha ni Mateo ang atensyon ng lahat. The brother is right. May kasinungalingan sa pamilyang ito. At oras na para malaman ninyo ang totoo. Napapikit si Elena. Handa na siyang marinig ang pagtanggi ni Mateo, ang paghugas kamay nito sa kanya. Ang katotohanan, sabi ni Mateo, ang boses ay umalinggaw sa buong silid, ay ako'y baog. Isang nakabibinging katahimikan. Maging si Rafael ay natigilan. Ang mga miyembro ng board ay napanganga. Nakita ni Elena si Senora Isabela na napahawak sa kanyang dibdib, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Isang aksidente, 10 taon na ang nakalipas, ang kumuha sa aking kakayahang magkaanak, pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay matatag kahit na inilalantad niya ang kanyang pinakamasakit na sekreto. Kaya, totoo. Ang 4 na batang isinilang ni Elena ay hindi sa akin. Hindi sa dugo. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang isa pang katotohanan ay ito. Tumingin siya ng diretso kay Rafael. Ang mga batang iyon ay bunga ng isang panlilinlang. Bunga ng isang desperadong babae na sinamantala ng isang duwag na lalaki na nagtatago sa likod ng pangalan ng pamilyang ito. May pinindot si Mateo sa isang maliit na remote. Isang boses ang umalinggaw mula sa mga speaker ng silid. Anak ko sila. Sa dugo. Sa batas ni. Ang boses ni Rafael. Ibigay mo sa akin ang posisyon mo at mananatiling isang sikreto ang lahat. Ang recording ng pag-uusap nila sa study. Ang bawat salita ng panloloko at blackmail ni Rafael ay ipinarinig sa lahat. Nawala ang kulay sa mukha ni Rafael. Para siyang isang daga na na-corner. Kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit huli na. Ang mga mukha ng board members ay puno ng pagkasuklam. Ito ang katotohanan, sabi ni Mateo. At ngayon, oras na para sa aking desisyon. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. For in my entire adult life, I lived for this company. I lived for my father's legacy. But it was wrong. Ang isang gusali, gaano man kataas, ay hindi isang pamana. Ang pera, gaano man karami, ay hindi isang pamana. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Elena. Ang tingin niya ay puno ng pagsisisi at isang pagmamahal na ngayon ay malinaw na nakikita ni Elena. Ang tunay na pamana ay ang pamilya. Ang pamilyang pinipili mong mahalin at protektahan, anuman ang sabihin ng dugo. At ngayon, pipiliin ko ang aking pamilya. Humarap siya sa board. Sa harap ninyong lahat, I am officially resigning as the CEO of the Villa Group. Isang huling pagkabigla ang yumanig sa silid. Hindi na pinansin ni Mateo ang gulo. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ibinaba niya ang remote at nagsimulang maglakad. Hindi papunta sa kanyang upuan. Hindi papunta sa pinto. Papunta sa kanya. Bawat hakbang niya papalapit ay isang hakbang na nagbubura sa sakit. Bawat hakbang ay nagpapagaling sa mga basag na piraso ng kanyang puso. Huminto siya sa harap ni Elena. Inabot niya ang kanyang kamay. Ang parehong kamay na minsan ay sumisimbolo sa isang kontrata, ang parehong kamay na humawak sa kanya sa delivery room, ang parehong kamay na pinili siya. Umuwi na tayo, sabi niya, ang boses ay malambot. Nanginginig na inabot ni Elena ang kanyang kamay. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman niyang buo na ulit siya. Habang naglalakad sila palabas, dinaanan nila si Senora Isabela. Tumigil si Mateo. Hinanda ni Elena ang sarili para sa isang masakit na salita mula sa matriarch. Ngunit sa halip tumayo si Senora Isabela. Tumingin ito kay Elena.
Hindi na malamig ang mga mata nito. Mayroong pag-unawa at pagsisisi. Dahan-dahan, itinaas ni Senora Isabela ang kanyang kamay at ipinatong ito sa balikat ni Elena. Isang tahimik na pagtanggap. Isang tahimik na basbas. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mateo at tumango, na parang sinasabing, tama ang ginawa mo, anak. At magkahawak kamay, si Mateo at Elena ay lumabas ng boardroom, iniwan sa likod ang gulo at ang kasinungalingan at humakbang papalapit sa kanilang tunay na pamana. Ang biyahe pabalik sa Hacienda Esperanza ay kabaliktaran ng lahat ng kanilang mga nakaraang biyahe. Wala na ang mabigat na katahimikan. Wala na ang pader na yelo sa pagitan nila. Ang naroon ay isang payapang pag-unawa, isang komportableng presensya na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Sa likod ng van na minamaneho ni Mateo, ang apat na anghel ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga car seat. Ang kanilang maliliit na hininga ang nagsisilbing musika sa kanilang paglalakbay pauwi. Pagdating nila sa hacienda, ang pagsalubong ni Mang Lando ay puno ng luha at ngiti. Niyakap niya si Elena ng mahigpit, pagkatapos ay tinapik sa balikat si Mateo. Salamat, anak. Salamat sa pag-uwi sa kanila. Hindi na ito, Sir Mateo. Ang tawag sa kanya ay anak. Isang salitang nagpainit sa puso ni Mateo nang higit pa sa anumang titulo o parangal na natanggap niya. Ang mga unang araw ay isang magandang klase ng gulo. Ang maliit na bahay na bato ay napuno ng iyak ng mga sanggol, ng amoy ng gatas, at ng walang katapusang pagpapalit ng diaper. Nawala na ang CEO na si Mateo de Villa. Ang pumalit ay si Mateo, ang baguhan ngunit determinado na ama. Isang gabi, pagkatapos nilang patulugin ang apat na bata, naupo sila ni Elena sa beranda, hawak ang tig-isang tasa ng mainit na kape. Ang hangin ay malamig at ang tanging ilaw ay mula sa mga bituin at sa isang maliit na bumbilya. Mateo, nagsimula si Elena. Hindi mo pa rin kailangang gawin to, ang pagiging ama. Naiintindihan ko kung pinutol siya ni Mateo. Inabot nito ang kanyang kamay. Huwag na nating pag-usapan yan. Dahil sa bawat paggising ko sa umaga na naririnig ko ang iyak nila, mas lalo kong naiintindihan na ito ang buhay na gusto ko. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. May isang bagay pa akong kailangang sabihin sa'yo, Elena. Isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Huminga ito ng malalim. 10 taon na ang nakalipas simula nito. At ikinuwento niya ang lahat. Tungkol kay Carla. Tungkol sa aksidente. Tungkol sa hatol ng doktor na hinding-hindi na siya magkakaanak. Tungkol sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa mga mata ni Elena. Luha hindi ng awa kundi ng pag-unawa. Sa wakas, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lamig. Ang pagdistansya. Ang sakit na pilit nitong tinatago. Salamat, sabi ni Mateo. Salamat sa pagdala sa kanila sa buhay ko. Tinuruan mo akong managinip ulit. Hindi, Mateo, sagot ni Elena, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Salamat sa iyo. Dahil tinuruan mo akong umasa ulit. At patawarin ang sarili ko. Iyon ang gabing naghilom ang lahat ng kanilang mga sugat. Sa ilalim ng mga bituin ng Batangas, sa katahimikan ng hacienda, lahat ng sakit at pagkakamali ay napatawad. Dahan-dahan, lumapit si Mateo. Inangat niya ang mukha ni Elena. At ibinigay niya ang halik na dapat ay ibinigay niya noon pa sa ilalim ng parehong liwanag ng bumbilya. Hindi ito ang halik ng isang amo sa kanyang binili. Hindi ito ang halik ng pagkailang o pag-aalinlangan. Ito ay isang halik ng pag-uwi. Isang halik ng pagsisimula. Isang halik ng dalawang sirang kaluluwa na sa wakas ay natagpuan ang kanilang kabuuan sa isa't isa. Makalipas ang 2 taon. Ang Hacienda Esperanza ay hindi na lang isang hacienda. Isa na itong tahanan. Ang dating tahimik na bukirin ay puno na ngayon ng buhay at tawanan. Ang mga dating nalulugi nitong taniman ay muling namumunga, salamat sa pinagsamang talino ni Elena sa agrikultura at sa bagong tuklas na husay ni Mateo sa pamamahala, hindi ng kumpanya, kundi ng kanilang maliit na paraiso. Sa isang maaraw na hapon, nakaupo si Elena sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nagbabasa ng libro. Mula sa di kalayuan, naririnig niya ang sigawan at tawanan.
4 na maliliit na bata ang naghahabulan sa damuhan. Si Leo, ang seryosong panganay. Si Aurora, ang mahilig sa bulaklak. Si Maximo, ang laging may galo sa tuhod. At si Clara, ang pinakamaliit na laging nakasunod sa kanyang ama. At ang kanilang ama, si Mateo, na ngayon ay hindi na nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng t-shirt at maong, ay kasaling nakikipaghabulan, tumatawa ng malakas na parang isang bata. Lumapit ito sa kanya, buhat-buhat si Clara, at naupo sa tabi niya. Pawis na pawis ito, ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa kaligayahan. Tingnan mo sila, sabi ni Mateo, ang boses ay puno ng pagkamangha. Ang ating pamilya. Ngumiti si Elena. Tumingin siya sa kanyang asawa. Tumingin siya sa kanyang 4 na anak. Tumingin siya sa kanilang tahanan. Ang kontrata ay matagal nang natapos. Ngunit ang kanilang kwento ay ngayon palang nagsisimula. Ang pag-ibig, tulad ng lupa ng esperanza, ay hindi laging nagsisimula sa perpektong kondisyon. Minsan, kailangan itong dumaan sa tagtuyot at bagyo. Ngunit kapag ito'y inalagaan, pinrotektahan, at piniling mahalin ng walang kondisyon, ito ay mamumunga. At ang ani ay napakaganda.